Magandang gabi po sa inyong lahat. May kasabihan tayo sa Ingles na opportunities comes once in a lifetime. Yung mga pagkakataon daw na ibinibigay sa atin, madalas ay isang beses lang ito dumadaan sa ating buhay. At kapag hindi natin kinuha o tinanggap ang mga oportunidad na ito, baka hindi na po ito maulit at masayang, manghinayang lang tayo. Ito lang naman ang punto ni Jesus sa Ebanghelyong binasa. Nung nagsabi siya ng masasakit na mga salita laban sa 3 bayan na nasasakupan ng bayan ng Israel. Ang Capernaum, ang Chorazin, at ang Bethsaida. Ang 3 bayan na ito yung mga bayan na binisita ni Jesus. Ito yung mga bayan na kung saan nakita nila kung papaano ang anak ng Diyos ay gumawa ng kababalaghan sa harapan nila. Ito yung mga bayan na naging saksi ng napakaraming mga himala maliban lamang sa kaniyang mga alagad. Si Jesus mismo na anak ng Diyos, nakita ng kanilang mga mata ang presensya ng anak ng Diyos at ang kaniyang mga kababalaghan. Pero bakit masakit na salita ang sinabi ni Jesus sa kanila? Dahil sa likod ng pagpapakita niya at pagpapakilala ng kaniyang sarili bilang Diyos at ang mga kababalaghan na kaniyang ginawa, ang 3 bayan na ito ay hindi pa rin nagbalik loob sa Diyos. Hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi naniwala sa Kanya. Yun ang pinakamasakit siguro. Yun ang pinakamasakit dahil kung hindi maniniwala sila sa mga kababalaghan na ginagawa ng anak ng Diyos, papaano pa sila makukuhang mapaniwala sa mga pangyayari na hindi na ang Diyos ang gumawa? Yun ang pinakamasakit at yun ang pinakamahirap. Kaya nga, sinabi ni Jesus sa kanila na kung ginawa ang mga kababalaghang ito sa Tiro at Sidon at Sodoma, ano ang mga bayan na ito? Ito yung mga paganong bayan. Mga paganong bayan, mga hentil ang mga nandoon. So sabi niya, kung ang mga kababalaghang ito ay ginawa sa mga paganong bayan na ito, baka nga siguro naniwala sila, nagsisi sa kanilang mga kasalanan, nagbalik loob sa Diyos. Para kay Jesus, hindi lamang siya nagagalit, kundi nandoon ang kanyang frustration, nandoon ang kanyang disappointment, na sa likod ng maraming pagpapakilala na kanyang ginawa, hindi pa rin sila nagkaroon ng pagkakataon na manampalataya sa Kanya. What would it take for them to have faith in Jesus? Ano ba ang pwedeng gawin ni Jesus para magkaroon sila ng pananampalataya sa Kanya? Wala na siguro. Dahil nga ipinakita na niya ang kanyang buong pagka-Diyos sa pamamagitan ng mga kababalaghan at pangangaral, hindi pa rin sila naniwala. Hindi pa rin sila naniwala. Ito rin siguro ang ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Sa napakaraming mga pagkakataon sa ating buhay, marami dito ay pinalalampas lang natin. Iniisip natin, mauulit yun muli. Babalik ulit ang mga oportunidad na iyon. Ano yung mga halimbawa nito? Sa aking trabaho po tuwing Lunes, na ako ay nagiging chaplain, ako ay chaplain sa isang ospital, sa maraming pagkakataon po na sinasabihan ako ng mga madre, Father, si ganito, nilapitan namin upang mapahiran sana ng banal na langis at makapangumpisal, pero inayawan sila. Yung may sakit, umayaw ng banal na pagpapahid ng langis. Ang may sakit, umayaw sa sakramento mula sa Diyos. Ang dahilan, hindi pa po ako mamamatay. Yun lagi po kasi ang dahilan na iniisip natin. Ayoko magpapahid ng banal na langis.
Hindi naman ako kritikal. Hindi pa naman ako mamamatay. Sa maraming pagkakataon po, nakakalungkot mang sabihin, kinikwento sa akin ng kasamahan kong mga madre, Father, sa ganito, namatay na po. Inayawan niya ang sakramento, namatay na po siya. Minsan nakakakonsensya na iniisip ko, sana pinuntahan ko na lang. Sana mas nakumbinsi pa ng mga madre at na-explain pa sa kanya ang kahalagahan ng mga huling sakramento sa ating simbahan. Pero kung hindi kumbinsido ang isang tao sa sakramento mula sa Diyos, kahit anong paraan pa siguro ng pag-i-explain sa kanya, hindi siya makukuhang mapaniwala doon sa sakramento. Maraming mga oportunidad ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Oportunidad ng pagmamahal, oportunidad ng pagpapatawad, oportunidad ng paggabay, oportunidad na makilala si Jesus, makasama ang ibang mga tao na siguro sa matagal na panahon ay hindi natin nakakasama, pero hinahayaan natin, pinalalampas natin, at iniisip natin, hindi pa ako handa. O sinasabi natin sa ating sarili, sa susunod na lang ako magpapatawad sa Kanya. Mga pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos, na hindi na muling bumabalik, at sa kahuli-hulihang sandali, nagsisisi tayo. Wala naman kasing pagsisisi na nauuna, lagi itong nasa huli. Kaya po ang paalala ng Ebanghelyo sa atin ngayon, ano yung mga oportunidad sa atin na dumadaan sa ating buhay na pilit nating hinahayaang lampasan tayo. Mga pagkakataon ng pagpapatawad at pagmamahal na hindi natin binibigyan ng pagkakataon na tanggapin at hayaang ang biyaya ng Diyos, ang mapagpatawad na biyaya ng Diyos ang pumasok sa ating puso at isip. Ano yung mga pagkakataon ito na pinalampas lang natin at hinayaan? Hindi dahil ayaw natin, kundi dahil na rin sa ating sariling kagustuhan at dahil na rin sa ating pagmamataas sa ating sarili.